Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa komento rito ni ka-crypto. Kung saan ang sabi niya ay ayan, kung pag siya ba ay nag-hold ng small amount ng Bitcoin or maliit lamang na halaga ng Bitcoin. Tapos ang sumunod na sitwasyon ay biglang bumaba yung presyo ni Bitcoin at ito ay bumagsak yan, sa napakababang presyo kung saan ay nag-zero yung value or yung halaga ng kanyang nabiling Bitcoin. Ngunit kasunod dito ay ayan, mga ilang oras or mga ilang araw daw ay bigla ulit tumaas ang value ni Bitcoin. Ngayon ay ang kanyang tanong ay magkakaroon pa ba ulit ang value or magkakaroon nga ba ulit ang yan yung laman or magkakaroon ng halaga yung kanyang nabiling Bitcoin. Yan po yung kanyang tanong dito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, yan po ulit, lilinawin ko or magbigay po tayo ng example. Yan, sabi ni ka-crypto rito ay maski bumili po tayo ng 0.01 na Bitcoin ngayon. Ayan, bumili po tayo ng 0.01 na amount ng Bitcoin ngayon. Tapos, bigla po itong nakaranas ng matinding pagbagsak. Ayan, sabihin natin po pala na yung 0.01 na Bitcoin na ito ay nabili po natin sa halagang 10,000 pesos. Ayan, sabihin natin 10,000 pesos yung yung puhunan natin dito sa pagbili sa 0.01 na Bitcoin. Ayan. Ngayon ay isa lamang itong sitwasyon na which is malayo pong mangyari kay Bitcoin. Pero bilang halimbawa lamang ay bumagsak ito. Yan, sabi natin ay bumagsak yung halaga ng Bitcoin kung saan ay naging zero. Ayan, naging zero yung halaga ng 0.01 na Bitcoin na nabili natin. Ngayon ay yung sitwasyon dito ay maski naging zero yung value or halaga ng Bitcoin natin, ayan, ay mananatili pa rin yung amount ng Bitcoin na hawak natin. Mananatiling 0.01 pa rin yan na Bitcoin. At kung yan ay naka-store sa ating wallet, ay nandyan pa rin po yan. Hindi po nagbabago yung kanyang amount. 0.01 pa rin yung Bitcoin na hold or hawak natin, na nabili natin. Yung tanging value lamang nito pag ipapalit natin sa ating local currency na Philippine Peso ay zero. Yan, walang halaga. Kaya yan po yung mangyayari rito. Pero gaya po ulit ng aking sinabi, ay hindi po mawawala yung nabili natin na 0.01 na Bitcoin. Nandyan pa rin po yan. Ngayon ay sabihin natin na dumaan ang ilang mga araw. Tapos nagkaroon ulit ng value itong si Bitcoin. Yan, nagkaroon ng value at umangat yung kanyang presyo at bumalik po ulit sa dating presyo kung saan tayo nakabili. At ngayon sa ganinong sitwasyon ay syempre dahil sa hawak pa rin natin yung 0.01 na Bitcoin na nabili natin at bumalik ito sa dating presyo, ay syempre magkakaroon na ito ng value ulit. Yan, balik po ulit sa 10,000 ang halaga nito. Kaya pag sa time na ito ay dito po natin naisipan na ibenta natin yung 0.01 na Bitcoin natin at ipalit natin sa ating local currency na Philippine Peso, ay ayan, maibabalik po yung naging puhunan natin na 10,000 pesos. Kaya ayan, yan po ang mangyayari dito para kay ka-crypto. Ngayon yung sitwasyon na ito na baka bagsak ang presyo ni Bitcoin sa zero ay napakalayo pong mangyari yan.
Yan, napakalabo pong mangyari yan kasi matindi po ang foundation ni Bitcoin at hindi po talaga basta-basta mangyayari yan unless na magkaroon po ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Yan, pero possible po na mangyari ito sa ibang mga cryptocurrencies, lalong-lalo na yung mga bago. Yan, or mga bagong cryptocurrency na gawa ng mga scammers. At yung ganito pong pangyayari na nag-zero yung kanilang value, ay yan naman po yung tinatawag nila na rug pull. Yan, kaya pagdating po sa pag-i-invest or pagpili ng mga cryptocurrencies kung saan po tayo nag-i-invest ay syempre, piliin po natin yung mga cryptocurrency na may magandang foundation. Ayan, yung mga developers nito ay talagang maaasahan at hindi po nila iiwanan. Ayan. Kasi diyan po nangyayari yung tinatawag nilang rug pull. Kaya kung kung ayaw po ninyo sa mga risky na mga crypto assets, ay dito na kayo sa mga may solid foundation. Yan, at marami naman po tayong mga cryptocurrencies na solid ang kanilang foundation at isa na po rito itong si Bitcoin. Yan, nandiyan si Ethereum, nandiyan si XRP, yan, at marami pang iba. Halos naman po yung mga nasa top 10 or top 100 natin pasok yung kanilang market cap rankings. Yan, sa top 100 ay meron itong mga solid foundation. Kaya yan, yun nga lang kasi yung habol ng mga investors sa mga bagong labas na mga cryptocurrencies ay mas malaki po yung potential na posible nilang kitain dito kung bago. Ayan, at kasi yan po yung mga cryptocurrencies na posibleng makapagbigay ng matataas na gain. Ayan, kasi bago pa lamang. At yung ginagawa po ng mga magagaling na investors ay syempre pinipili nila yung may magagandang foundation. Ayan, kung maganda ba yung project na ito. At syempre yung mga developers nila, kung yung mga developers ba na ito ay mga experience, yan, may mga karanasan at sila ba ay talagang mapagkakatiwalaan. Kaya yan po yung kanilang mga rini-research dito bago sila nag-i-invest dito para maiwasan po yung rug pull. Kaya yan, sa mga bago po rito ay wag po tayong basta-basta mamimili or magbabahalang sakali. Yan, na mamili ng bagong cryptocurrency tapos bahala na. Yan, kung ito ay magtatagumpay or hindi. Kaya ayan, kasi masasayang yung pera natin kapag ganyan. Ayan, yung payo ko naman sa mga takot sa mga risky asset ay dito na lamang po tayo sa mga asset na may solid na foundation. Kaya ayan po ulit, para kay ka-crypto, maski po nag-zero ang value ni Bitcoin mananatili pa rin na hawak natin yung amount ng Bitcoin na hawak natin, at kung sakaling nagkaroon ito ng value at umangat ay ayan, syempre babalik magkakaroon po ulit ito ng halaga. Kaya ganyan lamang po kasimple yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.